morning mga kabig. Ito, balik tayo, no? Nako, ito po, labas na po ng schedule or calendar of activities para po sa BSKE 2026 ang COMELEC. Nako, kahapon o nung isang araw, nag-google ako kung mayroon na, so wala pa. Biglang kahapon ay biglang may nag-pop up sa akin pong Facebook na yun nga, mayroon ng ibinaba na calendar of activities ang COMELEC para nga po sa eleksyon ng kabataan at sangguniang kabataan at barangay, as per COMELEC Resolution number 11191. So ito po yung calendar of activities na magaganap. So ang election period ay October 3 hanggang November 9. Election period po ito na kung saan ay bawal po ang or may gun ban po ito at other prohibitions o pagbenta ng mga alak, mga ganun. So yun po ang period, no? October 3 to November 9. So ano po itong mga prohibited acts na ipinagbabawal? Ito nakalagay from September 3 to December 2, 2026, ban on release or disbursement of public funds and public works. So ibig sabihin, naka-freeze or hindi magagalaw, walang release ng mga pondong pampubliko at mga public works, mga gawain, no? Pinagbabawal po yan. Mga gawain na pampubliko ay mga DPWH, mga public works, no? So bawal po yan paggawa ng mga gusali ng mga eskwelahan, bawal po yan paggawa ng mga tulay, ng mga kalsada na galing sa publiko ang pondo, bawal po sa takdang panahon na yan, September 3 and hanggang September 2. So, yun po yung mga rules and guidelines na ibinaba base po sa COMELEC Resolution number 11191. At syempre, ang eve of election, November 1, 2026, wala po itong campaigning, wala na pong kampanyahan, November 1, dahil kinabukasan ng eleksyon na. So, wala pong alak, pinagbabawal po ang alak. Ipinagbabawal ang pagbibigay ng mga free transport allowances o pagkain. Kasi parang panunuhol ito, parang bayad ito doon ng kandidato doon sa mga botante. At yung election day, ay November 2. Ito na po yung barangay and SK election. At ang oras po ng pagboto ay alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kasama na po dyan yung counting, yung canvassing, yung proclamation, at kung ano-ano pa. So, after the election, December 2, November 2 ang election. So, after a month, ay kinakailangan pong last day, of filing ng SOSE. Ito yung Statement and Contributions and Expenditures. Ito po yung dokumento na kung saan pinipildapan lahat ng mga tumakbo, kagawad o kapitan o SK o SK chairman or SK kagawad ay kinakailang obligado na mag-file ng statement of contributions at mga gastusing po. So yung filing naman at kampanyahan, ito ay mag-start ng September 28 hanggang October 5. Ito yung filing ng COC o Certificate of Candidacy. So ayan, September, ulitin po natin, September 28 hanggang October 5 ang filing ng candidacy. So almost 1 week po.
Then, October 22 hanggang October 31 ay official campaign period for barangay and PSK. So, 1 week din po yan na kampanyahan. 1 week lang po ang ibinibigay dyan sa batas na pangangampanya kasi within the barangay lang naman po kayo mangangampanya. Kaya 1 linggo. Saglit lang to mga kabig, mga kaibigan. At ayun nga, October 3 hanggang November 9, yung gun ban at iba pang mga prohibitions na sinabi po natin kanina. So, bawal po yung mga public works, bawal po i-release yung mga public funds, at yung may mga gun ban September 18 hanggang November 1, gun ban on appointments, promotions, salary increases, hiring, creation of new positions, ipinagbabawal po yan. Pero, dito po, sa gobyerno lamang po yan, ha? Yung mga pagbabawal na yan ng hiring, pagbabawal ng appointment, pagbabawal ng promotion, na ipopromote ka, yun po ay sa gobyerno. Pero kung ikaw naman po ay private, halimbawa, ikay sa San Miguel Corporation nagtatrabaho, empleyado ka, at ikaw naman po ay kailangang mag-promote na, so wala pong bawal doon. Ito pong bawal, no, na ang appointments, promotion, salary increase, ito po ay sa pampubliko. Kung ikaw po ay nasa gobyerno, bawal pong i-hire, bawal pong i-promote, bawal pong i-appoint. Sa panahon na yan, September 18 hanggang November 1. At September 28 hanggang November 2 ay pinagbabawal ang vote buying and vote stealing. Sabi lang yan, sabi lang yan, nakalagay strictly prohibited. Nagyayari, nagaganap po yan. Well, hindi natin masisisi ang COMELEC kasi kukunti lang ang tao nila para bawat barangay lagyan ng tao, silipin kung sino pakiramdaman, kung sino namimigay o hindi. Diba? Pero nangyayari, nakasulat lamang po yan, pero nangyayari po yan. Kawawa yung mga walang ipamimigay. Kawawa dahil siyempre walang bumoto sa kanila dahil walang ibinibigay. Pero salamat sila dahil hindi sila nagastusan kung sila po iboboto ng tao. Yun po ang problema. Kung iboboto at walang matatanggap, nako. Ang panahon ngayon, pag wala ka na ibigay, wala ka, kahit maganda ang layunin mo, kahit may magagawa ka, pag wala kang maiabot, ewan ko ba bakit ganun ang isip ng mga tao, ng mga botante. Sinasabi nila kasi dito lang tayo babawi, dito lang tayo makikinabang. Mali yun eh. Mali yung ganung kontensyon mga kabig. Dapat hindi ho natin pairalin yung mga ganung klase ng paniniwala. Mali po yan eh. Kaya tuloy yung mga nakapwesto, lalo na sa matataas na posisyon, inapipilitang gumawa ng hindi maganda kasi nga, alam nila na yung tao aasa sa'yo, hihingi sa'yo, lalapit sa'yo. Dapat ho hindi ganon. Hindi naman nakasulat sa batas yan eh. Ang sinasabi, pag nanalo ka, dapat maglingkod ka ng tama. Ang problema, yung paglilingkod ng maayos, nawawala na. Ininadaan na lang sa pera. Ay nako, talamak po yan sa lahat ng gobyerno, lokal man o nasyonal. Nakakalimutan ng gumawa ng proyekto ng mga programa dahil ininadaan na lang sa pabigay-bigay ng pera, mga ayuda dito, ayuda doon, kung ano-ano pa. Di ba? Wala na. Napapabayaan na yung health. Pumunta ka sa mga public hospitals, kulang-kulang ang pati gamot, kailangan mong ikaw pa ang bumili. Bakit? Hindi ka na po pwedeng mga tuwiran eh. Nabayaran ka na. Pagdating ng pangatlong buwan, mayroon kang matatanggap. So ano pang kailangan mong hintayin? Ano pang kinakailan mong asahan? Yun ho ang problema natin. Umaasa tayo na pagdating nakapwes, dapat ang ilagay po natin yung talagang gagalaw, kikilos, may plano, may programa nakalaan, naghihintay na gawin, ipatupad. Nakatanggap ka sa barangayan, pinakamalaki ng 100 dyan. May magbibigay dyan 20, 50. Saan makakarating yan? Di ba?
dapat, pagka ganun, huwag nating asahan, huwag nating tingnan kung magbibigay ba ito o hindi. Ang asahan ng tingnan po natin kung siya po'y may magagawa pag siya'y nakalagay, pag siya po'y ihinalal. Okay? So, yun nga, November 1, wala na pong kampanyahan, bawal na po yan, at marami hong ito. So, yun, ang ibig ko sabihin mga kabig ay mayroon na, no? At least masasabi nating 99% ay matutuloy ang BSKA 2026. Ano ho? So maglaan po tayo ng 1% para hindi ho masakit, no? 1% yung chance na lang na hindi matuloy. Yung BARM, nako, yung Bangsamoro, lahat na ng paraan yung Bangsamoro Autonomous Region, yung BAR nila, nagkaroon sila ng redistricting. Ginawa nila lahat-lahat at sa katagalan, sa 2 beses na pag-eleksyon, ay nagawa nila ang redistricting na hinihingi ng batas. Tapos ito na, nag-schedule na March 30 ang election. Tapos, nung isang araw, nag-declare ang COMELEC, kansilado. Kasi wala nang time to prepare sa mga gagamitin sa eleksyon. Akalain mo, 'di ba? So, hindi natin alam. Kaya maglaan tayo ng 1%. At least 1% lang. The rest ay sigurado na matutuloy ang BSKA 2026 election. Alright, so yun lamang po mga kabing dito po sa Ikaw at Barangay. Hay, kasama si Barangay Sek Emong. Maraming salamat po at magandang umaga. Nako, palakpak ngiti na tayo dyan dahil matutuloy ng election. Good morning sa lahat. Bye-bye!